Sa malawak na kapatagan ng Negros Occidental, kung saan ang bawat lunti ang dahon ng tubo ay dinidilig ng pawis at luha, doon isinilang ang aking kwento. Sinasabi nilang ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig, na ang pamilya ang iyong huling kanlungan sa oras ng unos. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga De Los Reyes, natutunan ko ang isang masakit na katotohanan. Ang mismong kamay na nag-aruga sa iyo ay siya ring kamay na handang sumakal sa iyong leeg para sa isang dakok ng salapi. 8 taon kong ibinigay ang aking talino, ang aking lakas at ang aking buhay para itayo ang dangal ng pamilyang ito. Itinuring ko silang langit, ngunit itinuring nila akong isang kasangkapan lamang, isang pitakang walang hanggan ng laman para sa kanilang mga bisyo at kasakiman. Ang tanging nagbigay sa akin ng tunay na halaga ay ang aking Lola Basilisa. Iniwan niya sa akin ang 30 ektarya ng lupang ito, hindi para ibenta, kundi para maging simbolo ng aking kalayaan. Isang pamanang ngayon ay nais nilang nakawin sa pamamagitan ng pagtataksil at mga huwad na dokumento, ngunit nagkamali sila. Akala nila dahil ako ay isang babaeng pinalaki sa pagsunod, ako ay madaling durugin. Akala nila kapag itinapon nila ako sa putikan, mananatili akong nakayuko at lumuluha. Hindi nila alam, ang lupang pilit nilang inaagaw ay ang siyang magiging hukay na lulunod sa kanilang lahat. Hindi ako narito para magmakaawa. Hindi ako narito para humingi ng pag-ibig na kailanman ay hindi nila ibinigay. Narito ako para bawiin ang lahat ng sa akin. Ang bawat sentimo, ang bawat ektarya, at ang bawat hibla ng aking dignidad. Makinig kayo ng maigi, sapagkat ang paghihiganti ni Soledad ay hindi mabilis na apoy na madaling apulahin. Ito ay kasing lamig ng semento, kasing talas ng itak, at kasing tibay ng mga ugat ng punong akasya. Ako si Soledad de los Reyes, at ito ang aking pagbangon mula sa abo ng kataksilan. Ang reyna ay nagising na, at tinitiyak ko sa inyo ang katarungan ay narito na. Ang bawat kislap ng kristal na chandelier sa aming mansyon sa Negros Occidental ay tila mga matatalas na piraso ng salamin na dahan-dahang humihiwa sa aking dangal. Nakatayo ako sa harap ng salamin, inaayos ang aking itim na business suit, habang sa labas ay umaalingaw ang tawanan ng mga panauhin para sa ika-70 kaarawan ng aking ama si Don Faustino. Ako ang nagbayad sa bawat bote ng mamahaling alak, sa bawat putahe sa lamesa, at maging sa suot na seda ng aking ina. Ngunit sa loob ng bahay na ito, ako ay nananatiling isang estranghero na may pirma lamang ang silbi. Sola, bilisan mo riyan. Magsisimula na ang programa. Huwag mong paghintayin ang mga bisita natin. Ang boses ng aking ina mula sa kabilang panig ng pinto ay walang bahid ng lambot. Tila ba nag-uutos lamang siya sa isang katulong? Lalabas na sana ako nang marinig ko ang mahinang bulungan sa pasilyo. Boses iyon ni Faustino Jr., ang aking kuya, at ng aking ama. Dad, siguraduhin mong pipirma siya ngayong gabi. Ang utang ko sa kasino sa Macau ay hindi na makapaghihintay. Kapag nakuha natin ang 30 ektarya mula kay Lola Basilisa, malilinis natin ang lahat ng dumi, ang sabi ni Faustino Jr. nang may kasabikan. Huwag kang mag-alala, anak. Ang sagot ni Papa, ang boses niya ay puno ng kasiguruhan na tila pinag-uusapan lamang nila ang pagkatay sa isang baka. Sola has always been the obedient tool of this family. Gagamitin natin ang utang na loob para itikom ang bibig niya sa harap ng mga kamag-anak natin. She won't dare make a scene. Naramdaman ko ang isang matinding lamig na gumagapang sa aking mga ugat. Hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang kanilang kasakiman, ngunit ang marinig ito ng direkta sa gitna ng handaan, na ako ang nagpondo, ay tila isang sampal ng yelong bumabasag sa huling hibla ng aking pagtitimpi. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang biglaang paglamig ng aking kaisipan. Sa loob ng 8 taon, binuhat ko ang bawat utang nila. Pinakain ko ang kanilang mga luho habang ako ay nagpapakapagod sa ilalim ng init ng araw sa asyenda. Inakala ko na sa bawat sakripisyo ko, makakakuha ako ng isang pirasong pag-ibig. Ngunit ang narinig ko ay hindi pag-ibig, kundi isang hatol ng kamatayan para sa aking kinabukasan. Naglakad ako palabas, ang aking noo ay mataas, ang aking mukha ay tila isang maskara ng yelo na walang ipinapakitang emosyon. Pagpasok ko sa ballroom, agad na tumahimik ang lahat. Inakbayan ako ni Papa sa harap ng mga kamera, tila ba isa kaming masayang pamilya. Mga kaibigan, mga kamag-anak, ang simula ni Papa habang itataas ang kanyang baso ng champagne.
Ngayong gabi nais kong ipakita sa inyo ang tunay na katapatan ng aking anak na si Soledad. Sola anak, pirmahan mo na ang dokumentong ito. Isang simpleng pagpapatunay na ang pamanang lupa ni Lola Basilisa ay ibinabalik mo sa pangalan ng pamilya para sa ikabubuti ng ating asyenda. Inilapag ni Lucila, ang aking nakababatang kapatid, ang isang asul na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang nagkukunwaring nag-aalala. Ate, please, gawin mo na ito para kay Papa. He's not getting any younger and his health is more important than property right. Ang sabi ni Lucila sa wikang Taglish sapat na para marinig ng mga sosyalera sa paligid. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga mapanuring mata ng aming mga kamag-anak. Ito ang kanilang ganting salakay ang ipitin ako sa harap ng publiko gamit ang konsepto ng hiya at pagiging mabuting anak. Ang bawat segundo ng kanilang paghihintay ay tila isang lubid na humihigpit sa aking leeg. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng sola na naghahangad ng kanilang pagkilala ay tuluyan ng namatay. Ang tanging natira ay ang isang babaeng marunong mag-audit ng bawat kataksilan. Pumirma ako, mabilis, walang pag-aalinlangan. Isang malakas na palakpakan ang umaling aungaw sa ballroom. Niyakap ako ni Mama, isang yakap na amoy mamahaling pabango, ngunit kasing lamig ng semento. Good girl, Sola. Alam ko namang hindi mo kami bibiguin. Bulong niya sa aking tainga. Ngunit ang hindi nila alam bago ako pumunta rito, ang bawat dokumento ng Basilisa Harvest Kitchen ay akin nang nailipat sa isang cloud server na tanging ang unyon ng mga magsasaka lamang ang may access. Ang pamilyang ito ay maaaring makakuha ng lupa, ngunit makukuha nila ito bilang isang tigang na desyerto na walang kahit isang patak ng aking talino. Bumalik ako sa aking kwarto sa gitna ng katuwaan nila sa ibaba. Binuksan ko ang aking laptop para simulan ang susunod na hakbang, ngunit ang bumulaga sa akin sa screen ay tila isang kidlat na tumama sa aking kaisipan. Zero balance. Lahat ng aking personal na bank accounts, ang pondo na itinabi ko para sa aking sariling kinabukasan, ay na-wipe out na kaninang alas 8 ng umaga, at ang digital signature na ginamit para sa transfer. Yun ang signature ko na kinuha nila sa system na hawak ni Caridad, ang aking pinsan at accountant. Ate Sola, sorry. I had to do it for Dad's medical bills. Ang bulong ni Caridad mula sa pinto. Nakatayo siya roon, hawak ang mga pulis na dala ni Faustino Jr. Soledad de los Reyes, you are under arrest for corporate embezzlement base sa reklamong isinampa ng iyong ama, ang sabi ng pulis. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Hindi lang pala lupa ang gusto nila. Gusto nila akong tuluyang ibaon sa ilalim ng lupa. Tumingin ako kay Caridad, ang babaeng itinuring kong kapatid na ngayon ay nakayuko sa kahihiyan, ngunit hindi binitawan ng folder na naglalaman ng aking pagkatalo. Hinarap ko sila nang walang kahit isang luhang pumapatak. Ang oras ng pag-iyak ay tapos na. Sa gitna ng pagkawasak ng aking mundo, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa aking puso. Salamat, Papa. Salamat, Faustino. Ang boses ko ay kalmado kasing lamig ng hanging gabi sa Negros. Dahil sa gabing ito, binigyan niyo ako ng rason para hindi na muling tumingin sa likuran. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking mga diamanteng hikaw at inilapag sa lamesa. Naglakad ako patungo sa mga pulis ng may mataas na noo. Ang reyna ay tinalikuran na ang kanyang trono, ngunit hindi nila alam, dala ko ang bawat susi ng kanilang kaligtasan. At sa sandaling lumabas ako ng pintong ito, tinitiyak ko sa inyo, ang asyendang ito ang unang masusunog sa sarili ninyong kasakiman. Ang bawat salita ng pulis ay tila isang hatol na wala nang balikan, ngunit mas matalas ang bawat titig ni Caridad na tila humihiwa sa aking pagkatao. Nakatayo siya sa tabi ni Faustino Jr., hawak ang isang tablet na naglalaman ng mga ebidensyang siya mismo ang naggawa-gawa. Ang pinsang itinuring kong kapatid, ang taong pinagkatiwalaan ko ng bawat sikreto ng kumpanya, ay ngayon ang siyang naglalagay ng posas sa aking mga kamay. Ate, don't hate me. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang accountant ng pamilya. Ang sabi ni Caridad sa wikang Taglish, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. The records don't lie. Nag-transfer ka ng pondo sa isang ghost account bago ang party. Ghost account, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang tinititigan ko siya ng diretso sa mga mata.
Caridad, ang galing mong tahiin ang kwento. Pero nakalimutan mo yata ako ang nagturo sa'yo kung paano magbasa ng ledger. Alam ko kung saang folder mo itinago ang original na logs. Napansin ko ang saglit na pagkapaos sa paghinga ni Caridad. Ang kanyang pag-iwas ng tingin ay sapat na upang kumpirmahin ang aking hinala. Hindi lang pera ang motibo niya, may mas malalim siyang galit na pilit na ikinukubli. Enough with the talk, bulyaw ni Faustino Jr. Lumapit siya sa aking maleta na nasa gilid ng kama at marahas itong itinapon sa labas ng balkonahe. Narinig ang tunog ng pagbagsak ng tela at bakal sa basang lupa sa ibaba. Wala ka ng lugar sa asyendang ito, Sola. You're a thief and a disgrace to the De Los Reyes name. Mula ngayon, ikaw ay isang pulubi. Hindi ako kumibo. Pinanood ko ang aking mga gamit na nakakalat sa putikan. Sa ilalim ng biglaang buhos ng ulan. Ang ulan na tila nakikiramay sa dumi ng pamilyang ito. Dahan-dahan kong kinuha ang aking coat at isinuot ito ng may dignidad. Kahit sa gitna ng kahihiyan, nanatiling matuwid ang aking likod. Ang emotion ay isang karangyaan na hindi ko kayang ibigay sa kanila sa sandaling ito. Faustino. Ang boses ko ay kasing patag ng sahig ng isang mort. Ang lupang ito ay pinataba ng pawis ko habang ikaw ay nagsusugal sa ibang bansa. Itapon mo ang lahat ng gamit ko, punitin mo ang bawat damit na binili ko, pero hinding-hindi mo matatapon ang katotohanan na wala kang kakayahang patakbuhin ang asyendang ito nang wala ako. Get her out of here. Sigaw ni Papa mula sa pinto, ang kanyang mukha ay namumula sa galit na may halong takot. Takot na baka sa isang salita ko pa ay mabunyag ang lahat ng kanyang dumi. Habang inieskortan ako ng mga pulis pababa ng hagdan, nakita ko si Lucila na nakatayo sa dulo, hawak ang isang baso ng alak at may mapanuyang ngiti. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay tila isang huling pamamaalam sa isang bahay na kailanman ay hindi naging tahanan. Paglabas sa main gate, marahas akong binitiwan ng mga pulis. Ang tunog ng pagsasara ng malaking bakal na pinto ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Mag-isa ako sa gitna ng dilim na babasa ng ulan at napapaligiran ng putik. Lumapit ako sa aking nagkadurog-durog na maleta. Pinulot ko ang isang dakok ng lupa mula sa bakuran, ang lupang ipinamana sa akin ni Lola Basilisa. Naramdaman ko ang lamig ng putik sa aking palad, isang paalala na kahit anong mangyari ang lupang ito ay kilala ang kanyang tunay na amo. Isang pangako ang nabuo sa aking isipan, babalik ako, at sa oras na iyon sila naman ang magmamakaawa sa paanan ko. Naglakad ako patungo sa kalsada, iniwan ang bawat alaala ng kataksilan. Ngunit ang aking pag-alis ay hindi naging tahimik. Sa di kalayuan, naririnig ko ang tunog ng makina ng dalawang itim na sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa akin. Ang liwanag mula sa kanilang mga headlight ay tumatama sa aking likuran, tila mga mata ng isang mandaraget na naghihintay ng tamang pagkakataon. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, ngunit agad ko itong kinalma gamit ang aking lohika. Hindi pa tapos ang pamilya De Los Reyes. Gusto nilang siguruhin na ang boses ko ay tuluyan nang mapapatahimik bago sumikat ang araw. Huminto ang mga sasakyan sa aking tapat, humaharang sa aking daan sa madilim na bahagi ng Negros. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang 4 na lalaking may hawak na bakal at nakatago ang mga mukha. Ang tunog ng kanilang mabibigat na yabag sa basang semento ay tila isang hudyat ng kamatayan. Isang hakbang na lamang at ang Phoenix na pilit nilang binabalian ng pakpak ay kailangang magpasya, susuko sa dilim o magliliyab para lumaban. Naghintay ako. Hindi ako tumakbo. Sa halip, inilabas ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking coat at pinindot ang isang numero na matagal ko nang itinago para sa sandaling ito. Attorney Almeda, ang bulong ko habang nakatitig sa mga lalaking papalapit. The rats are out of the hole. Start the protocol. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng paparating na mga sirena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung sino ang tunay na kaligtasan sa gitna ng kagubatan ng kataksilan. Ang 4 na lalaking may hawak na bakal ay dahan-dahang lumalapit, ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng malamig na ulan. Hindi ako kumilos. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kalsada, tinititigan ng kamatayan ng may malamig na lohika. Alam ko kung paano mag-isip ang aking Kuya Faustino. Gusto niya akong burahin bago ko pa mailabas ang mga ebidensyang nakatago sa cloud server.
Sola, ibigay mo na ang password ng laptop mo kung gusto mo pang makitang sumikat ang araw bukas. Ang bulyaw ng isa sa mga lalaki ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng basang tela. Ngunit bago pa sila makahakbang nang mas malapit ang katahimikan ng gabi, ay nabasag ng tunog ng marahas na pagkaluskos ng mga tuyong dahon mula sa kakahuyan sa gilid ng kalsada. Hindi lamang isa kundi dose-dosenang mga anino ang biglang lumitaw. Sila ay ang mga sakada at magsasaka ng Hacienda de los Reyes, ang mga taong binuhat ko ang kapakanan sa loob ng 8 taon. Huwag ninyong gagawin ang balak ninyo kung ayaw ninyong dumanak ang dugo sa lupang ito. Ang malalim at nanginginig sa galit na boses ni Aling Nena, ang pinakamatandang magsasaka, ay umalingaw-ngaw. Hawak niya ang isang itak, habang ang mga kasamahan niya ay may dalang mga sulo at mga kagamitan sa pagsasaka. Ang mga lalaking dala ni Faustino ay napaatras. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Ang pera ng aking kuya ay hindi sapat para labanan ang nagkakaisang galit ng mga taong nagpapakain sa asyendang ito. Ang bawat hakbang ng mga magsasaka ay puno ng determinasyon, tila ba sila ang naging buhay na pader na pumoprotekta sa akin. Umalis na kayo. Sabihin ninyo kay Faustino Jr., hindi na si Soledad ang kaharap niya kundi ang buong lakas ng mga anak ng lupa. Ang banta ni Aling Nena. Walang nagawa ang mga tauhan ni Faustino kundi bumalik sa kanilang mga sasakyan. Ang tunog ng mabilis na pagharurot ng mga makina ay unti-unting nawala sa malayo na pinalitan ng marahang pagpatak ng ulan sa mga dahon ng tubo. Dito kayo sa amin, Ma'am Sola. Ligtas kayo sa loob ng lumang warehouse ng asukal. Ang mahinahong sabi ni Aling Nena habang iniaabot sa akin ang isang tuyong balabal. Sa loob ng madilim at maalikabok na warehouse, nararamdaman ko ang amoy ng luma at tuyong dahon ng tubo. Dito ko naranasan ang isang bagay na hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng aming mansyon, ang tunay na kalinga. Isang magsasaka ang nag-abot sa akin ng isang pirasong tinapay at mainit na kape sa isang lumang tasa. Ang bawat kagat at higop ko ay tila mas masarap pa sa kahit anong handaan sa party ni Papa. Doon ko napagtanto ang pamilya ay hindi laging binibigay ng dugo. Minsan, ito ay binubuo sa gitna ng hirap at malasakit. Habang inaayos ko ang aking sarili, ang tunog ng pagpreno ng isang sasakyan sa labas ay muling nagpatayo ng balahibo ng mga magsasaka. Ngunit sa pagkakataong ito, isang mamahaling itim na sedan ang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng plansadong corporate attire. Hawak ang isang payong na tila hindi alintana ang putik sa paligid. Si Attorney Socorro Almeda. You look pathetic, Soledad. Ang unang bati niya sa akin sa wikang Taglish, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha. But a woman who manages to mobilize 30 farmers in one night is a client I'm willing to represent. Lumapit ako sa kanya, tinitigan ko ang kanyang mga mata na tila may nakatagong apoy. Napansin ko ang isang bagay na nagpakaba sa akin. May mga anggulo sa kanyang mukha na tila pamilyar, mga katangiang nakikita ko tuwing tinitingnan ko si Papa sa salamin. Anong kailangan mo, attorney? Sabi nila ikaw ang abogadong walang sinasanto. Ang tanong ko ng may pag-iingat. Kailangan ko ng katarungan gaya mo, ang sagot niya habang iniaabot ang isang selyadong envelope. Nasa loob niyan ang orihinal na sulat kamay na testamento ni Lola Basilisa. Isang dokumento na pilit na ibinao ng tatay mo 10 taon na ang nakalilipas. Alam mo ba kung bakit ko ito hawak? Dahil gaya mo, ako rin ay biktima ng kasalanan ng pamilya de los Reyes. Ang mist of distrust ay nagsimulang bumalot sa pagitan naming dalawa. Sino ba talaga si Socorro? At bakit niya itinataya ang kanyang karera para sa akin? Bago pa ako makasagot, ang tunog ng isang maliit na radyo na nakapatong sa lamesa ng warehouse ay nagsimulang maglabas ng balita. Isang malaking balita para sa ekonomiya ng Negros Occidental. Ang Basilisa Harvest Kitchen, ang tanyag na brand ng mga produktong pang-nasyonal, ay opisyal ng ibinebenta ng pamilya de los Reyes sa isang banyagang korporasyon. Ang transaction ay inaasahang matatapos bago matapos ang linggong ito. Naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking dugo. Iyon ang aking buhay. Iyon ang binuo ko mula sa wala. Ang pagbebenta sa Basilisa Harvest Kitchen ay tila pagbebenta sa aking sariling kaluluwa. They are moving fast, Sola, sabi ni Socorro habang nakatingin sa radyo. Gusto nilang ubusin ang lahat ng ari-arian mo bago ka pa makatayo sa korte. Handa ka na bang durugin ang pamilyang tinalikuran ka?
Tinitigan ko ang mga magsasaka sa paligid ko, pagkatapos ay ang testamento sa aking kamay. Isang matatag na pasya ang gumuhit sa aking isipan. Ang panahon ng pagiging martir ay tapos na. Attorney, ang boses ko ay kalmado ngunit puno ng pinalidad. Hindi ko lang sila dudurugin. Sisiguraduhin kong sa bawat sentimong kinuha nila, may katumbas na interes na kahihiyan sa harap ng buong mundo. Ang Phoenix ay nagsisimula ng mag-alab mula sa abo ng kataksilan. At sa pagkakataong ito, walang kahit anong ulan ang makakapatay sa aking apoy. Ang alingasaw ng tuyong isda at sariwang karne sa palengke ng Bacolod ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Lucila na dumaan sa aking tapat. Nakatayo ako sa gilid ng isang tindahan ng kape, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong malayo sa dating sola, na laging naka-corporate suit. Pinanood ko silang dalawa ni Mama si Lucila, na tila isang reyna na naglalakad sa putikan, at si Mama na abalang namimili ng mga pinakamahal na prutas para sa kanilang bagong business launch. Make sure these are the best. I'll be serving these to the international buyers of Basilisa Harvest. Ang sabi ni Lucila sa tindera sa wikang Taglish, ang kanyang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng mga tao sa paligid. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Humakbang ako palapit. Ang tunog ng aking sapatos sa semento ay hindi nila narinig sa gitna ng ingay, ngunit ang aking presensya ay tila isang malamig na hanging dumaan sa kanilang likuran. International buyers Lucila O ang mga pinagkakautangan ni Faustino Jr. na balak mong takasan. Ang boses ko ay kalmado kasing patag ng lupang pilit nilang kinakamkam. Nanigas si Mama at Lucila. Pagharap nila sa akin agad na nagbago ang mukha ni Mama. Mula sa pagiging mapagmataas, bigla siyang nagmukhang biktima. Humawak siya sa kanyang dibdib at nagsimulang sumigaw ng sapat para maglingunan ang lahat ng tao sa palengke. Ayan, tingnan ninyo ang aking panganay na anak. Pagkatapos kaming nakawan at takasan ngayon, ay narito siya para hiyain ang kanyang sariling ina. Ang hiyaw ni Mama ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha. Wala kang utang na loob, Sola, pinalaki ka namin pinag-aral pero mas pinili mong maging kaaway ng iyong sariling dugo. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang utang na loob card, ang pinakamalakas na sandata sa kulturang Pilipino para itikom ang bibig ng mga inaapi. Ngunit sa pagkakataong ito ang yelong nasa puso ko ay hindi natunaw. Mas lalo lamang tumalas ang aking luhika. Dahan-dahan kong inilabas ang isang makapal na folder mula sa aking bag. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Gusto niyo bang pag-usapan ang utang na loob, Ma? Ang tanong ko habang binubuklat ang unang pahina. Noong 2018, binayaran ko ang 5 milyong pisong utang sa kasino ni Faustino Jr. para hindi siya makulong. Noong 2020 ako ang nagpondo sa operasyon mo sa puso sa Amerika, habang si Lucila ay abala sa pagbili ng mga alahas sa Paris gamit ang credit card ko. At sa loob ng 10 taon, bawat butil ng kaning kinakain nyo ay galing sa sahod ko na hindi nyo kailanman binawasan para sa maintenance ng asyenda. Iniharap ko ang folder sa mga taong nanonood. Ito ang mga bank statements, Ma. Ang bawat sentimo na ibinigay ko sa inyo ay nakatala rito. Kung ang utang na loob ay binabayaran ng pera 10 beses ko na kayong nabayaran. Pero kung ang utang na loob ay katapatan kayo, ang may malaking utang sa akin dahil tinalikuran niyo ako para sa perang hindi niyo naman pinaghirapan. Napatahimik ang buong paligid. Ang ingay ng palengke ay tila huminto. Nakita ko ang pamumutla ni Mama. Ang mga matang kanina ay puno ng awa para sa kanya, ay ngayon ay puno na ng panghuhusga. Ate, that's enough. You're just jealous because Papa gave me the brand. Singit ni Lucila pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na kamay sa likod ng kanyang mamahaling bag. Tinitigan ko ang kanyang bag. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Magandang bag, Lucila, pero gaya ng pamilyang ito, peke ang hawak mo. Ang serial number ng designer bag mo ay hindi tugma sa orihinal. Binili mo yan sa tabi-tabi para lang magmukhang mayaman habang ang mga magsasaka natin ay hindi makabili ng gamot dahil sa pagnanakaw nyo sa pondo. Isang malakas na tawanan mula sa mga nurse at sosyalera na naroon ang umalingaw-ngaw. Ang mukha ni Lucila ay naging kasing pula ng kamatis. Ang kanyang dignidad ay nadurog sa harap ng lahat. Wala nang mas masakit sa isang De Los Reyes kaysa sa mahuling nagkukunwari sa harap ng publiko. Tumalikod ako nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila isang pagtanggal ng malaking tinik sa aking lalamunan.
Ngunit ang katuwaan ko ay agad na naputol nang marinig ko ang mabilis na yabag ng isang bata patungo sa akin. Ma'am Sola, Ma'am Sola, ang sigaw ng isang batang lalaki, ang anak ni Aling Nena. Hingal na hingal siya at puno ng takot ang kanyang mga mata. Ang asyenda po. May dumarating na malaking makina, jijibain daw po ang mga tanim ni Lola Basilisa. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi pa tapos si Faustino Jr. Gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ni Lola Basilisa bago pa kami makakilos sa korte. Mabilis kaming tumakbo patungo sa hangganan ng 30 ektaryang lupain. Sa di kalayuan natanaw ko ang isang dilaw na bulldozer na dahan-dahang gumagalaw patungo sa mga luntiang tanim ng Basilisa Harvest Kitchen. Ang tunog ng makina nito ay tila isang ungol ng halimaw na handang lumamon sa aming huling pag-asa. Socorro, nasaan ka na? Ang bulong ko habang hawak ang aking cellphone. Ngunit sa gitna ng tensyon napansin ko ang isang bagay sa paanan ng malaking puno ng nara kung saan madalas maupo si Lola Basilisa. Isang selyadong envelope na nakabaon ng bahagya sa lupa na tila hinihintay lamang ang tamang kamay na kumuha rito. Hindi niyo makukuha ang lupang ito nang walang laban, ang panata ko sa hangin. Ang bulldozer ay patuloy sa pag-usad at ang bawat segundo ay tila isang taon sa aking kaisipan. Ang Phoenix ay kailangang lumipad ngayon o tuluyan ng mabaon sa alikabok ng kasaysayan. Ang yanig ng lupa sa ilalim ng aking paanan ay tila isang babala mula sa kaibuturan ng impyerno. Ang malaking dilaw na bulldozer ay patuloy sa pag-usad, ang bakal ng ngipin nito ay dahan-dahang lumalapit sa mga unang hanay ng mga pananim na maingat naming inalagaan. Ang amoy ng krudo ay sumasakal sa sariwang hangin ng asyenda na tila laso na dahan-dahang kumakalat sa aking huling kanlungan. Hindi ako tumakbo, hindi ako sumigaw para sa saklolo. Sa halip humakbang ako patungo sa gitna ng daraanan ng makina. Tumayo ako nang matuwid ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa driver ng bulldozer. Naramdaman ko ang init ng makina na dumarapi sa aking mukha, ngunit mas matindi ang lamig ng aking determinasyon. Itigil mo ang makina, Mang Berto. Ang boses ko ay kalmado, matatag, at sapat na para marinig sa gitna ng ingay ng makina. Ang driver na dati ring manggagawa sa aming asyenda ay natigilan. Nakita ko ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Dahan-dahang humina ang dagundong ng bulldozer hanggang sa tuluyan na itong tumahimik. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Ma'am Sola, pasensya na po. Utos lang po ito ni Sir Faustino Jr. Kailangan daw pong simulan ng clearing para sa resort. Ang paumanhin ni Mang Berto hindi makatingin ng diretso sa akin. Ang lupang tinatapakan mo ay protektado ng isang kasunduan na hindi pwedeng baliin ng kahit sinong De Los Reyes. Ang sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa makina. Umalis ka na, Berto. Sabihin mo kay Faustino kailangan muna niyang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko bago niya mahawakan ang kahit isang dahon ng mga pananim ni Lola Basilisa. Nang makaalis ang bulldozer, muli kong hinawakan ang selyadong envelope na nakuha ko sa ilalim ng puno ng nara. Bago ko pa ito mabuksan, narinig ko ang yabag ng sapatos sa likuran ko. Hindi ito ang mabigat na yabag ng mga magsasaka. Ito ay matulis, mabilis, at may awtoridad. Matalino ang hakbang na yon, Sola, pero hindi mo sila mapipigilan ng matagal gamit ang emosyon. Ang boses ni Attorney Socorro Almeda ay pumailan lang sa hangin kasing talas ng isang kidlat. Humarap ako sa kanya, tinitigan ko ang kanyang mukha na tila ba ay may hinahanap akong sagot. Ang pagkakahawig niya kay Papa ay hindi na pwedeng baliwalain. Ang matangos na ilong, ang hugis ng panga, at ang matatalim na mga mata, lahat iyon ay tila isang sumpa na muling bumuhay sa aking harap. Attorney, sino ka ba talaga? Ang tanong ko. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. Bakit hawak mo ang testamento ni Lola Basilisa? At bakit may mga litrato ka ng tatay ko sa iyong opisina? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Socorro. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang salamin at tinitigan ako ng diretso. Ang tatay mo, si Faustino Sr., ay isang lalaking bihasa sa paggawa ng lihim. Ako ang anak na pilit niyang ibinaon sa 50 taon na ang nakalilipas. Ako ang bunga ng kanyang pagkakamali na ayaw niyang kilalanin dahil sa takot na madungisan ang pangalan ng De Los Reyes. Naramdaman ko ang paghinto ng aking hininga. Ang babaeng nasa harap ko ay ang aking kapatid sa labas. Isang katotohanang mas masakit pa sa pagtataksil ni Caridad.
Kaya mo ba ako tinutulungan para sa katarungan ang tanong ko habang dahan-dahang umaatras. Tinutulungan kita dahil gusto kong makita ang pagbagsak ng pamilyang ito, Sola. Ang bulong ni Socorro ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin sa aking tainga. Gusto kong makita si Faustino Senior na nawawalan ng lahat. Gaya ng pagkawala ng lahat sa amin ni Nanay noong itinapon niya kami sa kalsada. Ang testamento ni Lola Basilisa, iyan ang aking armas. At ikaw ang aking kasangkapan. Isang matinding mist of distrust ang bumalot sa aking kaisipan. Paano ko pagkakatiwalaan ang isang taong ang tanging motibo ay paghihiganti? Sa gitna ng aking pag-aalinlangan, binuksan ko ang envelope ni Lola Basilisa. Ang nilalaman nito ay hindi lamang mga dokumento kundi isang sulat na may bakas ng mga natuyong luha. Sola, alam ko ang dumi ng iyong ama. Huwag kang papayag na ang lupang ito ay maging bahagi ng kanyang mga kasinungalingan. May lihim na account sa ilalim ng pangalan ng kooperatiba. Gamitin mo ito. Bago ko pa man matapos basahin ang sulat, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang nakapangingilabot na tunog mula sa direksyon ng mansyon. Ang mabilis at matatalim na putok mula sa isang baril ay umalingaw-ngaw sa buong asyenda na sinundan ng mga hiyaw ng pagkagulat mula sa malayo. Faustino, ang tanging naisip ko. Mabilis kaming tumakbo ni Socorro patungo sa opisina ni Faustino Jr. Nang marating namin ang pintuan, ang amoy ng pulbura ay sumalubong sa amin. Nakabukas ang pinto at doon sa gitna ng magulong silid, nakita ko si Faustino Jr. na nakahandusay sa kanyang swivel chair, hawak ang kanyang balikat na dahan-dahang dinadaluyan ng dugo. Ngunit ang mas nakapanghihila ng hininga ay ang taong nakatayo sa harap niya, hawak ang isang maliit na baril at nanginginig ang buong katawan. Caridad ang buong. Ang bulong ko, ang bawat hibla ng aking lohika ay tila niyanig. Sino ba talaga ang kakampi? At sino ang tunay na kaaway? Ang Phoenix ay nasa gitna na ng isang naglalagablab na apoy, at sa pagkakataong ito hindi ko alam kung sino ang unang masusunog. Ang amoy ng pulbura ay nananatiling nakasabit sa hangin, tila isang makapigil hiningang paalala ng karahasang katatapos lamang maganap. Sa loob ng opisina, ang tanging naririnig ay ang mabibigat at gumaralgal na paghinga ni Faustino Jr. habang nakahawak sa kanyang duguang balikat. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng kayabangan, kundi ng purong takot ng isang mandaragit na ngayon ay naging biktima. Si Caridad ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang bumababa ang hawak niyang baril. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila humahalo sa dumi sa sahig. Sola, ate, sinubukan niya akong itapon sa pulis. Sabi niya pirma ko raw ang nasa lahat ng peking dokumento. Ang hikbi ni Caridad, ang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hindi ko siya niyakap. Hindi ko siya pinatawad sa kanyang naunang pagtataksil. Sa halip, marahan kong kinuha ang baril mula sa kanyang nanginginig na kamay at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Ang aking mukha ay nanatiling walang emotion, kasing lamig ng bakal na kararating lang sa aking palad. Tumigil ka sa pag-iyak, Caridad. Ang luha ay hindi makakapaglinis ng pangalan mo. Ang boses ko ay kasing patag ng isang talim. Kung gusto mong mabuhay, gawin mo ang sasabihin ko. Humarap ako kay Faustino Jr. na ngayon ay pilit na gumagapang patungo sa kanyang telepono. Huwag mo nang subukan, kuya. Ang bawat segundo ng pagdurusa mo ngayon ay bunga ng sarili mong kasakiman. You wanted to play dirty, welcome to the mud. Bumukas ang pinto at pumasok si Lucila kasama si Mama. Agad na nag-ingay ang silid sa kanilang mga hiyaw ng pagkagulat. Sola, anong ginawa mo sa kapatid mo? Ang tili ni Lucila habang mabilis na lumalapit kay Faustino. Ngunit sa likod ng kanyang pag-aalala, napansin ko ang mabilis niyang pagsilip sa bukas na vault sa gilid ng mesa. Doon ko napagtanto maging sa gitna ng dugo, pera pa rin ang hinahanap nila. Sola, ikaw ang may hawak ng baril. Tatawag ako ng pulis, mabubulok ka sa kulungan. Ang bulyaw ni Mama, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngumiti ako ng napakanipis, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Gawin niyo, Ma, pero bago dumating ang mga pulis, baka gusto niyo munang batiin ang inyong mga manonood. Itinaas ko ang aking paningin sa itaas na bahagi ng bintana. Doon nakatayo si Aling Tess, ang pinakasikat na live streamer sa aming bayan na kilala sa pagpapakalat ng tsismis. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang flash nito ay nagniningning sa dilim
at kitang-kita ang libu-libong heart at angry reactions na mabilis na gumagalaw sa kanyang screen. Good evening, Negros, kitang-kita nyo ang lahat. Ang pamilya de los Reyes nag-aaway-away dahil sa nakaw na yaman. Ang boses ni Aling Tess ay puno ng pananabik habang nagsasalita sa harap ng camera. Namutla si Lucila at si Mama. Ang maskara ng pagiging isang kagalang-galang na pamilya ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong probinsya. Sa loob lamang ng 15 minuto, ang naratibong pilit nilang itinanim laban sa akin ay tuluyan ng nabaligtad. Itigil mo yan, Tess, babayaran kita. Ang sigaw ni Lucila, ngunit ang bawat salita niya ay mas lalo lamang nagpapatunay ng kanilang dumi. Hindi lahat ng tao ay nabibili ng pera niyo, Lucila, lalo na kung ang perang iyan ay galing sa pawis ng mga magsasaka, ang sabi ko habang humahakbang palapit sa kanila. Dahan-dahan kong kinuha ang asul na folder na dala ni Socorro kanina. Ito ang tunay na testamento ni Lola Basilisa. At ito naman, ang sabi ko habang ipinapakita ang isang itim na ledger na nakuha ko sa ilalim ng mesa ni Faustino ay ang listahan ng lahat ng perang ninakaw nyo sa kumpanya para ipambayad sa utang nyo sa kasino. Tumingin ako sa camera ni Aling Tess. Sa lahat ng nanonood ang hustisya ay hindi kailangang maging maingay. Kailangan lang nitong maging totoo. Ngunit sa gitna ng aking panandali ang tagumpay, ang tunog ng pagpreno ng isang sasakyan sa labas ay umalingaw-ngaw. Hindi ito pulis. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na may dalang mga legal na dokumento ang pumasok sa opisina. Excuse me, ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng pinalidad. Ako ang kinatawan ng Prime Capital Bank. Narito ako para ipaalam na ang Hacienda de los Reyes at ang Basilisa Harvest Kitchen ay opisyal ng kinumpiska ng bangko bilang kabayaran sa default loan ni Mr. Faustino de los Reyes Jr. Napatigil ang lahat. Ang bawat pintig ng puso ko ay tila huminto. Anong loan? Wala kaming utang sa bangko. Ang sigaw ni Papa na kararating lang ang boses ay nanginginig. Ipinangalan ni Faustino Jr. ang Hacienda bilang collateral sa isang maurong na investment sa Macau, Don Faustino. At dahil paso na ang palugit ang buong lupain, kasama ang 30 ektarya ni Lola Basilisa, ay pag-aari na ng bangko simula kaninang 12:00 ng hating gabi. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging nakabibingi. Ang lupaing pinaglaban ko ang pamanang iniwan ni Lola Basilisa ay nawala sa isang kurap ng mata dahil sa kamangmangan ng aking sariling kapatid. Tumingin ako kay Faustino Jr. Ang kanyang sugat ay wala pa sa kalahati ng sugat na idinulot niya sa aming lahat. Ang phoenix na akala ko ay nakakalipad na ay biglang hinila pababa ng isang tanikalang hindi ko inaasahan. Sabina, ang bulong ko kay Socorro habang nakatitig sa mga dokumento ng bangko. Hindi pa tapos ang laban. Hanapin mo ang Black Ledger ni Caridad. Dahil kung kailangang sunugin ang sistemang ito para mabawi ang lupa, sisiguraduhin kong ako ang hahawak ng pusporo. Ang gabi ay mas lalong naging madilim at ang amoy ng paparating na unos ay nagsisimulang punan ang bawat sulok ng Negros. Ang digmaan para sa lupa ay nagbago na hindi na ito laban sa dugo, kundi laban sa isang higanting anino na handang lumamon sa aming lahat. Ang bawat salita ng lalaking nagpakilalang kinatawan ng bangko ay tila isang malupit na hatol na nagpatahimik sa buong silid. Ngunit sa gitna ng tensyon ng aking kaisipan, ay nanatiling kasing linaw ng kristal. Bilang isang eksperto sa pananalapi, alam ko ang amoy ng isang lehitimong institution at ang lalaking nasa harap ko ay may amoy ng lason at kasinungalingan. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya, tinitigan ko ang logo sa kanyang dokumento. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Prime Capital Bank, isang napakagandang pangalan para sa isang kumpanyang wala man lang lisensya mula sa Bangko Sentral. Ang sabi ko sa wikang Taglish, ang boses ko ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Nakalimutan mo yata, Faustino Jr. Bago mo ako pinalayas, ako ang nag-audit ng bawat utang na pumapasok sa asyendang ito. Ang Prime Capital ay hindi bangko. Ito ay isang front para sa mga loan shark na pinagkakautangan mo sa Macau. Namutla ang lalaking nakasuit. Akala nila ay sapat na ang mga papel at ang aking pagkataranta para makuha ang lupa. Ngunit ang Phoenix ay hindi basta-basta natatakot sa peking apoy. Umalis ka na bago ko ipa-verify sa mga awtoridad ang iyong mga dokumento, ang banta ko. Ang lalaki ay mabilis na tumalikod at lumabas ng opisina na tila isang aninong natakot sa biglaang pagliwanag.
Hinarap ko si Caridad. Nakaluhod pa rin siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang matinding hikbi ay yuyumig sa kanyang buong katawan. Lumapit ako sa kanya hindi para yakapin siya, kundi para itayo ang kanyang dignidad. Caridad, tingnan mo ako, ang utos ko. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang pagkadurog ng kanyang kaluluwa. Ginamit ka ni Faustino, pinangakuan kanya ng kalayaan para sa iyong ama, pero ang totoo, ikaw ang inihanda niyang maging pain sa oras na bumagsak ang kanyang mga kasinungalingan. Ang bawat digital signature na ginawa mo ay may bakas ng iyong computer. Kapag hindi ka nagsalita ngayon, ikaw lang ang mabulok sa kulungan habang siya ay nagpapasarap sa ibang bansa. Ate Sola, patawad. Hindi ko alam na ganito kalalim ang dumi nila. Ang bulong ni Caridad, ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Hindi ko kailangan ng iyong patawad sa ngayon, Caridad. Kailangan ko ang katotohanan, ang sabi ko habang iniaabot ang aking kamay sa kanya. Ang Black Ledger, ibigay mo sa akin ang lahat ng original records na itinago mo. Ito na ang huling pagkakataon mong putulin ang tanikalang itinali nila sa iyong leeg. Nanginginig na tumayo si Caridad at lumapit sa isang lihim na siwang sa pader ng opisina. Inilabas niya ang isang maliit na itim na notebook, ang huling piraso ng puzzle na siyang dudurog sa pamilya de los Reyes. Sa labas ng mansyon, narinig ko ang mabilis na pagdating ni Socorro Almeda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sola, kailangan na nating ilabas ang lahat. I want the media to see how disgusting this family is. Sisirain ko ang pangalan ni Faustino Sr. ngayon din. Hinarang ko si Socorro. Hindi, Socorro, kapag inilabas natin ito ng walang tamang timing, pati ang mga magsasaka ay mawawalan ng tirahan dahil kukunin ng gobyerno ang lupa bilang ebidensya. We need to save the livelihood of the people first. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa proteksyon. Nagkaroon ng matalim na titigan sa pagitan naming dalawa-dalawang kapatid na hinubog ng parehong sakit, ngunit magkaiba ang paraan ng paglaban. Sa huli, dahan-dahang bumaba ang balikat ni Socorro. Mayroon akong itinanim na self-destruct clause sa ating distribution system. Socorro, ang revelasyon ko na nagpatigil sa lahat. Sa sandaling pirmahan ni Faustino Sr. ang final transfer. Bukas sa groundbreaking ceremony, ang lahat ng pondo ng kumpanya ay automatikong malilipat sa cooperative account ng mga magsasaka. He will sign his own bankruptcy without even knowing it. Isang mabilis na pagbabago sa emotion ang nakita ko kay Caridad at Socorro. Ang takot at galit ay napalitan ng isang malamig na pag-asa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang paglapit ni Caridad sa akin. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay, isang ugnayang matagal nang nawala dahil sa kasakiman ng mga lalaki sa aming pamilya. Handa na ako, ate. Gagawin ko ang lahat para itama ang mali, ang panata ni Caridad. Tumingin ako sa bintana sa malawak na kadiliman ng asyenda. Ang sikat ng buwan ay tumatama sa mga dahon ng tubo, tila mga pilak na itak na handang humiwa sa bukas. Ang groundbreaking ceremony bukas ng umaga, ang bulong ko, ang boses ko, ay kasing patag ng hangin bago ang bagyo. Iyon ang magiging huling araw ng mga de los Reyes sa lupang ito, at ang unang araw ng ating tunay na kalayaan. Ngunit sa gitna ng aking plano, isang hindi kilalang numero ang nag-vibrate sa aking cellphone. Isang litrato ang natanggap ko, ang orihinal na sulat kamay, na diwill ni Lola Basilisa, ngunit ito ay may bakas ng sunog at tila may mga bahaging sadyang binura. Sino ang may hawak nito? Ang tanong ko sa aking sarili. Ang tanikala ay nagsisimula ng bumitak, ngunit ang bawat piraso nito ay tila nagiging bagong banta. Ang phoenix ay kailangang lumipad ng mas mataas dahil ang apoy sa ibaba ay mas lalong tumitindi. Ang huling laban ay sisimulan na sa pagsikat ng araw. At tinitiyak kong walang sinumang de los Reyes ang makakatakas sa init ng katarungan. Ang sikat ng araw sa umagang ito sa Negros ay tila isang malupit na spotlight na nakatutok sa gitna ng 30 ektaryang lupain ni Lola Basilisa. Ang paligid ay puno ng mga mamahaling sasakyan, mga banner na nag-aanunsyo ng De Los Reyes Luxury Resort at mga investors na nakasuot ng kanilang pinakamagarbong barong Tagalog at cocktail dresses. Ang amoy ng mamahaling catering ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak, ngunit para sa akin, ang bawat hininga ay may lasa ng papalapit na paghuhukom. Sa gitna ng entablado nakatayo si Lucila.
Nakasuot siya ng isang puting terno na tila ba siya ay isang inosenteng anghel. Hawak niya ang ginintuang pala para sa ceremonial groundbreaking. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang tainga habang kinakausap ang mga reporter. This resort is just the beginning, ang masayang pahayag ni Lucila sa wikang Taglish. As the founder and creative brain behind Basilisa Harvest Kitchen, I want to ensure that our family's legacy continues through world-class tourism. Ang lupang ito ay simbolo ng aming tagumpay. Narinig ko ang palakpakan ng mga panauhin. Si Faustino Jr. ay nakatayo sa gilid mayabang na nakikipagkamay sa mga opisyal ng bangko. Hindi alam na ang bawat segundong lumilipas ay ang huling sandali ng kanyang hiram na kapangyarihan. Dahan-dahan akong humakbang mula sa likuran ng malalabay na puno ng nara. Hindi ako nag-iisa. Sa likuran ko naglalakad ang 50 kababaihang manggagawa ng asyenda, ang mga tunay na kamay na nagbayo, nagluto at nagpuyat para sa Basilisa Harvest Kitchen. Sila ay nakasuot ng kanilang mga uniforme sa paggawa isang matapang na kaibahan sa karangyaan ng mga bisita. Legacy Lucila o Nakaw na Yaman. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong field, malakas, matatag at kasing talas ng isang kidlat. Napatigil ang lahat. Ang musika ay biglang huminto. Lahat ng mga camera ay mabilis na humarap sa direksyon ko. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Faustino Jr. at ang pamumutla ng mukha ni Lucila. Sola, anong ginagawa mo rito, security? Ilabas ang babaeng iyan, ang bulyaw ni Faustino Jr., ngunit walang security na kumilos. Ang mga gwardiya ng asyenda ay dati ring mga magsasaka, at sa pagkakataong ito alam nila kung sino ang dapat nilang sundin. Naglakad ako patungo sa entablado. Ang bawat pagtama ng aking sapatos sa lupa ay tila isang metronomo ng katarungan. Lucila, sinabi mong ikaw ang brain ng Basilisa Harvest Kitchen. Pero alam mo ba kung anong temperature ang kailangan para hindi mapanis ang ating signature jam? Alam mo ba kung ilang pamilya ang nagugutom tuwing kinukuha mo ang pondo ng kooperatiba para sa mga alahas mo? You're just bitter, ate. Pirmado mo ang quitclaim. Wala ka ng karapatan dito. Ang sigaw ni Lucila, ang kanyang boses ay nagsisimulang pumiyok sa takot. Ang quitclaim ay para sa lupa, Lucila. Pero ang Basilisa Harvest Kitchen, ang brand, ang mga recipe, ang distribution contracts, at ang bawat kagamitan sa production ay nakapailalim sa isang hiwalay na korporasyon na pagmamay-ari ng henerasyon ng kababaihan ng Negros Cooperative. Ang sabi ko habang iniaabot ang isang makapal na legal na dokumento sa mga reporter. At as of 9 o'clock this morning, the cooperative has officially revoked the license of the De Los Reyes family to use the name Basilisa. Ang resort na itinatayo nyo, it's being built on a foundation of air. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga investors ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan at galit. Lumapit ako kay Lucila. Kinuha ko ang isang maruming apron mula sa isa sa mga manggagawa at inabot ito sa kanya. Dito ka magsisimula, Lucila. Bilang isang trainee sa kusina, kung gusto mong matutunan ang tunay na kahulugan ng trabaho, hubarin mo ang puting damit na iyan dahil hindi mo yan deserve sa lupang ito. Bumagsak ang ginintuang pala mula sa kamay ni Lucila. Ang tunog ng pagtama nito sa lupa ay tila isang huling hininga ng kanyang ambisyon. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabilis na pagdating ng mga itim na sasakyan ay narinig. Lumabas ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Sa pangunguna ni Caridad na ngayon, ay nakatayo na ng may taas noo. Lumapit sila kay Faustino Jr. Mr. Faustino de los Reyes Jr., you are under arrest for syndicated estafa, falsification of public documents and coercion. Ang sabi ng opisyal habang inilalapat ang bakal na posas sa mga kamay ng aking kuya. Papatulungan mo ako, ang hiyaw ni Faustino Jr. habang kinakaladkad palayo. Tumingin ako kay Papa. Nakatayo siya sa gilid, ang kanyang mukha ay kulay abo, tila ba ngayon lamang niya napagtanto ang laki ng pagkakamaling kanyang ginawa. Ngunit ang kanyang paningin ay hindi nakatutok sa akin o kay Faustino. Nakatitig siya kay Attorney Socorro Almeda na dahan-dahang lumapit sa kanya. Socorro? Ang bulong ni Papa, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkilala at pagsisisi sa kanyang mga mata. Isang marahas na paghawak sa dibdib ang ginawa ni Papa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila bumigay sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa damuhan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Socorro
habang ang kanyang mga mata ay pilit na humihingi ng tawad na 10 taon niyang ipinagkait. Papa ang sigaw ko habang tumatakbo patungo sa kanila. Ang katarungan ay narito na ngunit ang presyo nito ay tila dahan-dahan ng naniningil ng dugo. Sa gitna ng kaguluhan ng mga flash ng camera at ng mga hiyaw ng pamilyang nagkakawatak-watak, naramdaman ko ang lamig ng lupa ni Lola Basilisa. Ang Phoenix ay nakalipad na ngunit ang apoy sa ibaba ay nagsisimula pa lamang lamunin ang mga anino ng nakaraan. Ang amoy ng gamot at malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa bawat alaala ng aking pagkabata. Nakatayo ako sa labas ng intensive care unit, pinapanood ang bawat marahang pag-akyat at pagbaba ng dibdib ni Papa sa kabila ng mga makinang bumubuhay sa kanya. Ang tunog ng rhythmic pulse mula sa heart monitor ay tila isang orasan na binibilang ang natitirang sandali ng aming pagiging magkakamag-anak sa ilalim ng batas. Sa tabi ko, si Attorney Socorro Almeda ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng yelo, ngunit napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay na hawak ang testamento ni Lola Basilisa. Sola anak, parang awa mo na. Lumingon ako at nakita ko si Mama. Wala na ang kanyang mga mamahaling sutla, ang kanyang mukha ay puno ng puyat, at ang kanyang mga mata ay namumugto sa iyak. Lumapit siya sa akin at lumuhod sa malamig na semento, pilit na hinahawakan ang aking mga kamay. Iurong mo na ang demanda laban sa kuya mo. Mawawalan kami ng tirahan, Sola. Ang pamilya ay dapat nagtutulungan, hindi nagkakagulo sa korte. Patawarin mo na kami para sa kalusugan ng papa mo. Ang pagsusumamo ni Mama ang bawat salita ay tila isang lason na binalot sa asukal. Dahan-dahan kong inalis ang aking mga kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang aking kaisipan ay nanatiling kasing patag ng isang talim. Ang pag-ibig ay hindi pagnanakaw. Ang pamilya ay hindi naninira ng kinabukasan para lang ipambayad sa bisyo. Ang boses ko ay kalmado, walang panginginig. 15 taon kong binuhat ang pamilyang ito. Binayaran ko ang utang na loob ko sa dugo, sa bawat patak ng pawis ko sa asyenda. Pero ang katarungan ay hindi nabibili ng luha. Faustino Jr. needs to face the consequences of his greed. At kayo, kailangan nyo ring matutunan na ang anak nyo ay hindi nyo pag-aari. Wala kang puso. Mas pinili mo ang lupa kaysa sa iyong sariling dugo. Ang hiyaw ni Mama habang dahan-dahang tumatayo ang kanyang galit ay muling lumulutang sa likod ng kanyang mga luha. Ngumiti ako ng napakanipis. Isang ngiting puno ng pait at pinalidad. Hindi, Ma, mas pinili ko ang aking sarili. Dahil kung hindi ko gagawin ito, hahayaan ko lang kayong patayin ang huling hibla ng pagkatao ko. Tumalikod ako at tumingin kay Socorro. Attorney, tapusin na natin ito. Sa loob ng silid ni Papa, isang tahimik na paghuhukom ang naganap. Sa tulong ni Caridad na ngayon ay nagsisilbing state witness, inilatag namin ang lahat ng ebidensya sa harap ng mga awtoridad. Ang Black Ledger ay naglalaman ng bawat transaksyong ginawa ni Faustino Jr., kabilang ang pagmamanipula sa diwill ni Lola Basilisa na si Papa mismo ang nag-utos. Nang imulat ni Papa ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay si Socorro. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tunog ng kanyang gumaralgal na paghinga ay ang tanging boses na naririnig. Socorro, anak. Ang mahinang bulong ni Papa. Isang salita, 5 letra. Ngunit sapat na iyon para gumuho ang pader ng hinala at puot na dinala ni Socorro sa loob ng 10 taon. Ang pagkilalang iyon, bagaman huli na, ay ang tanging katarungang hindi kayang ibigay ng anumang korte. Papa, pirmahan niyo na ang confession. Ang sabi ni Socorro, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng awtoridad. Para kay Sola, para sa asyenda, para sa lahat ng taong ninakawan niyo ng dangal. Sa ilalim ng saksi ng mga pulis at ng aming mga abogado, dahan-dahang itinaas ni Papa ang kanyang nanginginig na kamay at inilagay ang kanyang selyo sa dokumento. Ang bawat pahina na nalilipat ay tila isang pagbaklas sa bawat tanikala ng aking nakaraan. Makalipas ang ilang oras, natanggap ko ang balita. Faustino Jr. ay pormal nang ikinulong ng walang piyansa dahil sa bigat ng syndicated estafa. Si Lucila naman ay nananatiling nasa ilalim ng investigasyon para sa money laundering. Ang pamilya de los Reyes, ang dating kinatatakutan at iginagalang na pangalan sa Negros, ay tuluyan ng naging simbolo ng kahihiyan.
Lumabas ako sa balkonahe ng ospital, tinatanaw ang papalubog na araw sa malayo. Ang hangin ay dahan-dahang lumalamig, dala ang amoy ng paparating na gabi. Dahan-dahan kong hinubad ang gintong singsing na may tatak ng aming pamilya. Ang singsing na ibinigay sa akin ni Papa noong ako ay nagtapos ng kolehiyo. Inilapag ko ang singsing sa side table ng hospital bed ni Papa. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang bawat sentimong nawala ay mababawi ko, ngunit ang tiwalang sinira nila ay hinding-hindi na muling mabubuo. Sola, narinig ko ang mahinang tawag ni Socorro mula sa likuran. Hindi pa tapos ang laban, Socorro. Ang sabi ko nang hindi lumilingon. Ang lupa ay kailangan ng anihin. At sisiguraduhin kong ang bawat butil ng palay na sisibol doon ay hindi na muling madudungisan ng dugo ng pamilyang ito. Ngunit sa gitna ng aking pinalidad, isang nurse, ang mabilis na lumapit sa amin, hawak ang isang lihim na sulat na ipinadala mula sa loob ng kulungan. Galing ito kay Faustino Jr. Hindi mo pa nakuha ang lahat, Sola. May isang sikretong hindi alam ni Socorro tungkol sa nanay niya, at tanging ang pirma ko lang ang makakapagligtas sa kanya. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang tanikala ay bumitak na, ngunit mukhang may isang bahagi pa nito ang pilit na humihila sa aming lahat pababa. Ang Phoenix ay kailangang lumipad ng mas mataas dahil ang bagyo ay hindi pa tuluyang lumilipas. Ang mas katarong at the act narito na, ngunit ang presyo ng kapayapaan ay tila mas lalong nagiging mahal. Ang tunay na laya ay hindi matatagpuan sa mga pirasong papel na nagpapatunay ng pagmamay-ari, kundi sa katahimikan ng kaisipang wala nang kailangang patunayan sa kahit na sino. Nakatayo ako sa loob ng bisitahan ng provincial jail, tinititigan ang aking Kuya Faustino sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na lupang hindi na dinilig ng ulan, puno ng pait-dumi, at ang huling bakas ng kanyang nabulok na kayabangan. So anong lihim ang sinasabi mo, Kuya? Ang boses ko ay kalmado kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking paanan. Ang tungkol ba sa nanay ni Socorro, na sadyang itinago ni Papa ang sulat ni Lola Basilisa na nagsasabing may nakalaang pondo para sa pagpapagamot niya, nanigas si Faustino. Ang kanyang mga mata na kanina ay nagniningning sa balak na pananakot, ay biglang nawalan ng ningning. Paano mo nalaman yung pautal-utal niyang tanong sa intercom? Dahil bago mo pa isipin ang susunod mong pandaraya, tapos ko nang i-audit ang bawat sulok ng alaala ni Lola. Ang sagot ko, habang dahan-dahang tumatayo. You have nothing left to trade, Faustino. Ang bawat kasinungalingan mo ay naging abo na. Gamitin mo ang natitirang panahon mo rito para pag-isipan kung bakit sa dulo ng lahat mas pinili ng mga taong pinaglingkuran mo na luraan ang pangalan mo kaysa iligtas ka. Tinalikuran ko siya nang hindi na hinihintay ang kanyang sagot. Ang bawat hakbang ko palabas ng bilangguan ay tila isang pagtanggal ng mabigat na bakal sa aking mga paa. Sa labas, sinalubong ako ni Attorney Socorro Almeda. Inabot ko sa kanya ang isang dokumento, isang trust fund sa ilalim ng kanyang pangalan, ang pamanang sadyang ipinagkait sa kanya ng aming ama. Sola, hindi ko ito matatanggap para sa sarili ko. Ang sabi ni Socorro, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Huwag mong ituring na galing sa akin yan, Socorro. Galing yan sa katarungan, yung sagot ko habang hinahawakan ang kanyang balikat. Gamitin mo iyan para sa mga biktima ng pagnanakaw ni Papa. Yan ang tanging paraan para mabura ang mantsa sa ating pangalan. Sumapit ang araw ng unang anihan sa ilalim ng bagong pamunuan ng Basilisa Harvest Kitchen. Ang asyenda ay hindi na amoy lason at takot. Ang hangin ay puno na ngayon ng halimuyak ng mga sariwang prutas at ang masayang himig ng mga kababaihang nagtatrabaho. Sa gitna ng malawak na field, nagtipon ang lahat ng mga magsasaka. Magkakasama, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong asyenda, matatag at puno ng pag-asa. Mula sa araw na ito, ang 30 ektaryang ito ay hindi na pag-ari ng pamilya de los Reyes. Ito ay pag-ari na ng kooperatiba. Kayo ang tunay na mga anak ng lupa at kayo ang magdidikta ng inyong sariling bukas. Isang nakabibinging hiyaw ng katuwaan ang sumalubong sa aking anunsyo. Ang bawat sakada ay tumanggap ng kanilang sariling titulo ng karapatan sa lupa. Nakita ko si Aling Nena na umiiyak habang hinahalikan ng papel isang pangarap na inakala nilang hinding-hindi na magkakatotoo. Sa gilid ng aming malaking kusina, nakita ko si Lucila. Nakasuot siya ng simpleng uniforme, abala sa pagbabalat ng mga sangkap. Wala na ang kanyang mga peking alahas at mamahaling bag. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro diamante ay na ngayon ay may mga bakas na ng kalyo.
Ate Sola man. Tawag niya nang makita ako. Tapos ko na po ang quota ko para sa umagang ito. Pwede na po ba akong tumulong sa distribution? Pow. Mabuti Lucila. Tandaan mo sa kusinang ito ang bawat tao ay sinusukat sa kanilang sipag, hindi sa kanilang apelido. Ang sabi ko nang may tipid ng ngiti. Pinatawad ko na siya ngunit hindi ko kailanman nakalimutan ang kanyang ginawa. Ang pagbibigay sa kanya ng pagkakataong magtrabaho ay hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong matutunan niya ang halaga ng bawat sentimong winaldas niya noon. Paglubog ng araw, nagpunta ako sa puntod ni Lola Basilisa sa ilalim ng puno ng nara. Kasama ko si Caridad na ngayon ay nagsisilbi ng manager ng kooperatiba. Isang tahimik na katahimikan ang bumalot sa amin habang inilalagay ang mga sariwang bulaklak. Lola, tapos na po ang bulong ko sa hangin. Ang ani ng katarungan ay narito na. Anong plano mo ngayon, Solat? Tanong ni Caridad habang nakatingin sa karagatan ng Negros. Mamumuhay bilang isang malayang tao, Caridad, ang sagot ko. Walang pamilyang humihila sa akin pababa at walang nakaraang nagpapakulong sa akin. Ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo. Ang pamilya ay ang mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng unos nang walang hinihinging kapalit. Tumingin ako sa langit kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita. Ang bawat isa sa kanila ay tila sumisimbolo sa isang buhay na nailigtas namin mula sa kasakiman ng aking ama at kapatid. Ang Phoenix ay hindi lamang lumipad. Ito ay lumikha ng isang bagong langit para sa lahat. Sa bawat pagsikat ng araw sa asyendang ito, sisiguraduhin kong ang bawat butil ng palay at bawat patak ng pawis ay magsisilbing paalala na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa yaman kundi sa dangal na hindi kailanman naisuko. Ang gabi ay tapos na, at ang bukas ay sa amin na.